Magandang hapon, bayang minamahal. Well, it's another Thursday afternoon at muli niyo kaming samahan sa ating pagtalakay ng mga usaping legal na may kinalaman sa ating mga karapatan. Kasama pa rin natin ang ating, magaling na abogado, Attorney Nick, at ang ating dating hurado, Judge Leo. Oo, hurado. Okay. Ang legal term natin para sa araw na ito ay ang physical injury o kapansanan na maaaring sinadya o maaari namang hindi sinadya. Pero sa dalawang pagkakataon na magkaroon ng kapansanan, makagawa ng kapansanan sa kapwa-tao, parehong may pananagutan. Yung sinadya, sinampal, sinuntok, o sinaktan. Karaniwan, maaaring ito'y inahati ng batas sa maaaring yung tinatawag nating slight physical injuries. Hindi naman masyadong, hindi naman masyadong seryoso. Sinampal. Ang slight physical injuries, Attorney Nick, ang ibig sabihin nun ang healing time is from 1 to 10 days. Yan. No. Slight physical injuries. Mahina lang ang tama. Oo, mahina lang. Konti lang. Hindi naman grabe ka nga. Ngayon, meron din namang kapansanan na maaring matamo sa aksidente na kung saang magkakaroon ng danyos, kagaya doon sa mga sasakyan, nagmamaneho, nabangga, kung may pasahero ka, nasaktan, may danyos yan na mga pagbabayaran. Pero, kung may namatay, at kaya seryoso ang pagkakasakit, ang kapansanan na inaidulot ng aksidente, maaari pa rin magkaroon ng kaukulang parusa na kulong, no? At kung kaya't ito, karaniwan maririnig natin kapag merong nasaktan. Kaya tawag physical injury. Alright, ituloy natin. Judge, pakipaliwanag mo naman yung less serious at serious physical injuries. So, Alam mo, yung tinatawag na less serious, dahil ang tama, manipis lang. Mahina. Kaya, 11 days to 30 days yun. Ang range ng paggaling, ibig sabihin, pagbalik niya sa normal, yung period na lang yun. Oo. 11 days To 30 days. Pag lumampas doon, mas masakit ang tama at yung Mas paghilom, seryoso, oo. pagbabalik niya sa normal, ay tatagal. Serious physical injuries na yun. Serious. Serious physical injuries, oo. Sa panahon ko, hindi yan ang mga nahawakan ko eh. Oo. Pero naririnig ko sa akin yung mga kasamaan, yung mga kasong yan, pagdating sa piskalya, mabilis yung pag-areglo nila. Kaya bihira na yung umaakit sa husgado para mabistahan. Kahit na sabi mo, galit na galit ang mga parties, sa sandaling panahon, nagpapatawaran. Minsan naman, pagtama ng kaukulang offer nga ng money, tinatanggap na wala na asunto. Walang asunto. Wala na asunto. Pero buti na yung naiintindihan nila kung ano yung mga diferensya noon. Dahil habang lumalala ang injury, ang physical injury, tumataas din ang danyos. Yes. Diba? So, kailangan maintindihan yung parusa at Ikaw danyos. po lang parusa. Ikaw parusa, natural. Oo, nakasakit ka ng kapwa mo. Yun ang may parusang katapat yan. Maaring danyos perwisyo na tinatawag natin na kung saan pagbabayarin ka kung ano man ang naging kasiraan o abala. Yan sinadya o hindi. Kasama yun. Ano yun eh? Criminal and civil liability yan kapag ikaw Atty. Bogie, sinadya yan o hindi? Sinadya o hindi. Basta ang tao ay nasaktan. Basta nakasakit ka. Nakasakit ka. Nakasakit. Kung aksidente, ang tawag reckless imprudence resulting in. Resulting in physical injury. Kung ano man. At kung ano hangganan nung naging danyos. No? Mas mababa ang parusa doon. Mas mababa ang danyos doon. Okay. Alam nyo, isang kaso ng pananakit ang ating pag-usapan. Ito yung nangyari sa isang school guard sa mga estudyante ang ating pag-uusapan sa pagbabalik ng Law Profile. Hoy! Ano ginagawa nyo rito? Di ba may klase kayo? Manong guard, wala po yung teacher namin eh. Kesa magbulakbol po kami,
Maglalaro na lang po kami ng Di dahilan basketball. yun. Kaya may teacher kayo, kay wala, dapat nasa loob kayo ng classroom. Eh kung ako naman ang pagalitan ng principal, akin na yung bola. Uy, gagamitin po namin mamayang PE. May tryout po kami mamayang hapon. Mamaya mo na kunin sa akin yan pagkatapos ng klase nyo. Akin na yan. Balik na kayo sa room nyo. Tigas ng mga ulo. Excited na ako, boy, sa tryout. Yan si Manong Guard, oh. Yan si Manong Guard. Manong Guard, nasan po yung bola namin? Sandali lang. Hindi, kung oras na to. Late na tayo. Text na ba si Sinel? Oo, hinahanap na tayo. Baka daw pagalitan tayo niya. Hintay na lang natin yung bola. Ayun na. Lay, mawala yung bola. Balikan nyo na lang bukas. Lo, kayo po kumuha sa amin paano nawala yun. Dito kami po eh. Eh wala nga eh. Ano gagawin natin? Eh hindi lang naman ako nagbabantay dito. Wala nga yung bola. Bukas na lang. Di ba kayo nakakaintindi? Eh, gagamitin po namin ngayon yun. Magagalit po coach namin, kaya... Hindi nga pwede. Bukas na nga lang. Bukas na lang. Babalik ko. Ako hahanapin ko bukas. Bibigay ko sa inyo. Ako na lang po maghahanap, Manong. Eh, hindi nga pwede. Bawal kayo dyan. Teka kuya, huwag niyo po sasaktan pinsang ko. Ah? Boss, kayo ba yung gwardiya nitong eskwelahan na inirereklamo nitong mga bata? Oo, ako nga. Ayan. Eh, matigas ang ulo niyan eh. So ikaw pala may gawa nito sa kapatid ko? Oo. Eh sira pala ulo mo eh. Bakit mo sasaktan tong mga to? Tingnan mo nga yung sarili mo. Ang laki-laki ng katawan mo. Isa pa, ang tanda-tanda mo na para patulan tong mga batang to. Kaya naman pala tumitigas ang ulo niyan dahil kinukonsinti mo. Sandali lang, boss. Di ko yan kinukonsinte ah. Dali lang, may reklamo kasi sa barangay mga ito. Pinablatter kayo. Eh, baka pwedeng imbitahan muna namin kayo sa Bakit ako barangay. sasama sa inyo? Meron ba kayo warrant? Gusto nyo, magdemanda kayo. Pag may warrant na kayo, saka ako sasama sa inyo. Ah, ganon. Irereklamo kita sa principal. Eh di magsumbong ka. Ayan, diretso yun yan, sabay kanan. Nandun yung office ng principal. Talagang irereklamo kita? Ang kapal ng mukha mo? Ako nga hindi ko nagagawang saktan yung kapatid ko. Tapos ikaw bubugbugin mo lang? Sino ka? Wala kang karapatan. Busy ako, huwag nyo ako istorbohin. Talaga, irereklamo kita. Ano ba ang pananaw mo dun sa nangyari ngayon? Ano ba ang liability nung guard, no? Siya ba'y dapat sumama? Pero ang practice ngayon sa atin, kung sakasakali, let's say, lumampas na yung panahon ng hindi nahuli sa akto yung pananakit, kung ano man, at sumama ka sa polis, i-inquest ka. O, i-inquest ka rin. Ngayon, ang tanong ko, go ahead. Hindi, ikaw gusto muna. ko lang sana simulan doon sa unang sa Yung pangyayari, ano ang liability, oo. Ginagawa doon sa mo. pangyayari dahil nagsimula ito na nasa lugar yung gwardiya eh. Hindi Nasa lugar dahil sa nakita silang naglalaro. Mm. Sa oras ng eskwela. Mm. Natural lang na na Sitahin. sitahin sila at para matigil kinuha yung bola. Mm. Isa 'yon. Ngayon, ang problema nito nangyari nang mawala yung bola. Noong kukunin na, Hindi maisole, dahil hindi wala. maisole dahil nawala. So, yun ang pangalawa. Yeah. Oo. At ang pangatlo, yun namang nung nagkaroon na nga, nung isinuplong na nga, Hindi, nag-argument eh. Oo, nagkaroon ng argumento. Nag-argumento, binugbog nung gwardya yung... Nagkasakitan. Yeah, Oo, nagkasakitan. nasaktan ng gwardya yung dalawang bata. kaya nga. Alright, 16 anyos. Oo. Okay. Kaya doon ngayon kasi, kaya kung sisimulan natin sa una, medyo kung ano man magiging pagtingin ng batas dito sa ganitong klaseng sitwasyon, medyo matitemper din, no? Kasi maapektuhan noong mga pangyayari. Kasi nagsimulan sa walang diferensya, tapos may mga intervening circumstances and factors, kaya medyo nabago ng konti yung sitwasyon. Pero hindi mawawala yung pananagutan dahil merong nasaktan. I would have to disagree with you. Oo. Dahil yung kinuha yung bola, ibinigay naman nung magpinsan eh.
No? Ibinigay yung bola. Ipinagkatiwala sa kanya. Sige, Yeah. babalikan na lang namin pagkatapos ng eskwela. Binalikan nila. Kaya wala na yon dahil hindi nila pinagtalunan yung ibigay i-surrender. Ano? Ang pinagtalunan nila, yung hindi maibalik. Hindi maibalik ang bola. Yun. Alright. Hindi bali pa rin yun eh. Hindi maibalik. Ngayon, nagkasagutan, sinaktan, binugbog. Yung nakita, binugbog ng gwardya yung magpinsa. Alright. So, yun, to me, kesyo slight, kesyo less serious. I don't think that will be serious physical injuries. Ano? Slight or less serious. Pasok dyan ang violence against women. Yes. RA 9262. Dahil sa edad ng mga bata. Sa edad ng mga bata. Ano, ha? Ngayon, yung sinasabi nga ni Judge Leo kanina, na hindi sumama, may karapatan yung gwardyang huwag siya sumama. Dahil tapos na it's not subject for inquest. No? Ang mangyayari dyan, magpa-file sila ng kaso sa piskalya, no? Dahil pinablatter nila sa pulis, magpa-file sa piskalya. Pagkatapos, sasampinahan ng piskal ito. At For preliminary investigation. Pero siguro, ang pagkaraniwang nangyayari dyan, hindi papatignan mo na para malaman kung ano extent ng kapansanan. Kasama sa ipa-file na complaint yun eh. Naka-attach yung ebidensya, medical certificate na ito ay nasaktan. Yun. Pero ang isa rin kung sigurong magandang mangyari dito bago makarating ka agad doon sa pulis, yung yung school authorities. Yeah. No? Na kinakailangan makarating din doon sa school authorities na para yun ang unang first step eh. Doon muna. Yeah, that's true. Ngayon, pag pinagtakban ng school authorities, itong gwardiya, may problema ang school. Siyempre. Doon magkakaroon ng Mga problema. problema at ang eskwela Dahil dyan. karaniwan dyan ang hinahabol ikangay yung eskwela. Dahil ang sinasabi nga nila na yung security guard, empleyado Ano ng nga tawag mo rin? Anong liability? eskwela. Subsidiary. Subsidiary liability. Kasi kasama yung pag-file ng criminal complaint, kasama na yung damages doon. Damages doon danyos, Kaya papasok ang role ng eskwela doon bilang employer. Dahil, tsaka it happened while he was performing his duty as a guard of the school. Di ba, no? Ganun. Talagang ang eskwela kinakailangan makialam. Mananagot sila Dito, kundi mananagot sila dito. Lalo doon sa mga kung ano man ang naging ikangay danyos ng mga bata. Ngayon yung sinasabing kesyo, kapatid ba yun o asawa yung principal? Yung teacher. Asawa yung teacher. No? That has nothing to do with it. Yes. That has nothing, wala. Pampalakas loob lang yan. Pampalakas. Ano lang yun, kumbaga chismis. Hindi, kumbaga sana yun ang haka-haka nila na kaya yung guard ay matapang dahil sa yung asawa ay teacher. Pero sa mga ganitong sitwasyon, hindi yun tinitignan no? Ito intindihin nyo. Kaya nagsalita yung gwardiya ng gano'n na meron na akong abogado. Pinayuhan siya ng abogado na huwag ka sasama. No? Kung ako rin yung abogado ng gwardiya, sasabihin, huwag ka sumama. Hintayin na lang mag-file ng kaso, tsaka na tayo pumunta. Ano yun? Hindi pambabastos yun. Natural yun. Siya may karapatan na ipagtanggol niya ang sarili niya at huwag siyang magsalita at huwag siyang sumama dahil wala pang sampina. Pwede ba, Attorney Buggy, na yung eskwelahan na mismo, ipatawag sila at ang eskwelahan na ang umaksyon at itawag ng pulis para... That would be ideal. Pero tumawag na nga ng pulis Tumawag na, pinablatter na nga nila ang sa akin, ang dapat gawin ng eskwelahan, magkaroon sila ng sarili nilang investigasyon. No? Sarili nilang investigasyon para malaman, ano bang nangyari talaga rito? And then they can take a stand. And then they can come out with kung kinakailangan sila na... Dapat malaman ng eskwela kung anong punot dulo. Hindi pwedeng maghuhugas kamay sila. Kasi ang nangyari dito, parang... nangyari sa loob, during school hours, sa estudyante nila at empleyado nila. At ang nangyari dito, para bagang tumuloy na kagad sa pulis. No? Pinablatter na kagad. Parang walang naging role man din dito ang... Hindi, tama lang muna yun. Tama muna yan. Dali muna sa... Alam mo kasi, maghihilom yung tama. Yung injury. Maghihilom yun. Pag later mo pa may medical yung pa-police, walang makikita. So far, ang nadidinig ko sa iyo, Judge Leo, no? Tama yung ginawa nitong magulang nitong kapatid nitong mga estudyante
tama yung ginawa ng gwardiya. Tama rin. Tama lahat eh. In other words, according to procedure. Yun ang proseso eh. Yun ang proseso. Ngayon, ang maganda kung kung papasok ang eskwelahan at iimbestigahan nila yan. Yan, maganda. Gagalaw ang eskwela dyan eh. Dapat. Yan eh, bago na maimbestiga ng piskalya yan, nakapasok ng eskwela dyan. Natawag na sila for confrontation. So, magkakaroon sila ng proseso ron eh. Doon sila, ang papel ng eskwela dyan is pipilitin nila magkasundo to para hindi na umabot sa malayo. At kung may danyos, maring gwardiya at ang eskwela mag-uusap. Hindi, maaari din naman kasi, alam mo, ako'y meron di security guard eh. Alam mo yung security guard, ang karaniwan i-report doon sa Agency. sa agency. Ah. At yung agency, sila din ay nag-iimbestiga para dito sa nagawang pagkakasala. No? Kaya isang bagay din yon na dapat ang gagawin ng eskwelahan, tatawagin yung Agency. yung agency. Tama. Dahil empleyado ng agency yung Alright. security So guard. there, no ha? Tama yung ginawa nung mga estudyante na nagpa-blatter sila sa pulis, no? Kailangan silang magpa-medical para lumabas yung medical certificate, ano? Tama rin naman yung ginawa ng gwardiya na nagkonsulta sa abogado at sinabing hindi ako sasama niyo dahil it is no longer a proper subject for inquest, no? Ngayon, yung sinasabi mo na pag inireklamo sa eskwela, Tatawagin ng eskwela yung i-refer sa ano. Okay. Well, magpapatuloy ang ating usapan sa pagbabalik ng Law Profile. At nagbabalik ang Law Profile. Maitanong lang dyan. Yung halimbawa, pinag-usapan natin kanina yung nagawa ng gwardiya. No? Halimbawa, ang ginawa ng gwardiya, kinutusan lang. No? Hindi naman nasaktan, napahiya lang, kinutusan. Would that fall under unjust vexation? Diba? Gago ka eh. You know? Hindi sinabi ko na sa'yo, huwag kang sasagot sa akin. Ganon, hindi ba? Unjust vexation. Pwedeng unjust vexation dahil sa napahiya yung tao. Hindi nasaktan eh. Walang Hindi physical nasaktan, injury. pero yung kanyang emotion niya, yung sarili niyang napahiya. yung pagkatao niya. Yes. Okay. Naapektuhan. Pag-usapan na natin itong mga kasong, puro related itong mga kasong naka-refer sa atin ngayon. sige. Attorney Okay. Nick. Okay. From Jason of Las Piñas, gusto ko lang po itanong kung gaano kabigat ang parusa sa physical injuries. Nung isang gabi po, kasi ay may lalaking bigla na lang physical na nanakit sa akin. At lumaban naman ako. Pagkatapos po noon, nagpa-medical ako at nagsampa ng complaint sa barangay. Gayon din po ang ginawa ng lalaki. Kaya nang lumabas na mas marami siyang naging injuries kaysa sa akin at mas malaki na gastos niya sa pagpapagamot, kaya gusto niya na bayaran ko siya at ang araw na hindi siya nakapagtrabaho. Tama po ba yun? Kailangan po ba na ako mismo ang magbayad sa kanya gayong siyang nagsimula ng away? Sana matulungan niyo po ako. Siyempre, sino bang aggressor? At tinitingnan, sino ba nauna? Dumipensa lang itong ipuprove niya na yun ang unang nanakit. Sumalaglag siya at dinipensa niya sarili niya. at It's a matter of evidence. It's a matter of evidence. Hindi, at saka yung ikangay sa atin talaga namang kapag nangyari yung nakasakit ka dahil dinipensa mo lang yung sarili mo. Yun Wala ka. talagang self-defense na Wala kang tinatawag. gastos. Exempting. Yun ang tinatawag Wala na exempting kang circumstances. Wala kang babayaran, basta may prove mo ng aggressor ay yung pero kabila. wag mo rin naman pa kasasobrahan din naman porque baka ikaw'y karatista binugbog-bog mo naman ang gusto. Alam mo, baka lumabas na mabaligtad na nga talaga ang nangyari, no? Hindi, Dahil mas magaling ka sa suntukan. Pero siya ang aggressor eh. Siya aggressor, dinefensa mo ang sarili mo. Yung nga sinasabi, self-defense is a complete exempting circumstance. Wala kang liability. Wala kang pananagot. Alright. Pananagutan. Next question. From Michi of Pampanga. May nakaaway ang kapatid ko sa paglalaro nila ng basketball. Dahil po sa pinsalang natamo ng kaaway niya, nireklamo po ang kapatid ko sa barangay ng physical injury. Tapos, pinapirma po sa kanya na babayaran niya ang lahat ng magagastos sa pagpapagamot ng nakaaway niya dahil
Natanggalan ito ng ngipin at nagtamo ng sugat malapit sa mata. Pagpirma po ng kapatid ko sa ganong agreement, umuwi na po siya. Kinabukasan po, dumating ang barangay tanod kasama ang tatay nung nakaaway niya at gusto pang ipaditini ang kapatid ko. Hindi po kami pumayag na ikulong nila ang kapatid ko kasi nagkaroon na sila ng agreement. Kung sakali po bang ano po ang maging depensa namin dito? Legal po ba na ikulong pa kapatid ko kung nagkaroon na naman sila ng agreement sa barangay? It is no longer a proper subject for inquest. Dahil kahapon nangyari, hindi naman caught in the act, no? Kaya it's not a proper subject for inquest. Hindi kayo pwedeng sumama, huwag kayong sumama ron, at hindi ka pwedeng ikulong. Kung gusto nilang ibarangay yon, magbabarangay kayo. Ang ganito ang barangay, ha? Ang barangay, para mag-ayos kayo. Kung hindi kayo mag-aayos, sasabihin ng barangay, sige, pwede mong i-file. Yun lang ang ano ng barangay, ha? Mag-i-issue yun ng certificate. certificate. Para Conciliation process mag-file. lang. Conciliatory. Na hindi sila mediation. Mediation, Hindi sila arbitration. Mediation. mediation. Pero paano, Tony Bugi, yun? Sinabi nga na nagkasundo na sila, naayos na, pero kinabukasan nagbagong isip. Be that as it may. Be that as it may. Kasi, kung talagang lalagay natin sa legal, hindi ba, no? Yung technical na technical. Yung pag-ayos ng civil liability does not erase the criminal liability. Hindi. That's right. That's right. At yung, ang sa totoo lang, kagaya ng sinabi mo, kung talagang isa sa batas lang natin, ni hindi pwedeng i-compromise o ipag-ayusin lang yung criminal case. Dahil yung pananakit, kasong kriminal na hindi pwedeng basta pag-usapan na lamang. Pero ang sa akin, mali yung ama. Hindi dahil ang barangay tanod hindi pwedeng magkulong, no ha? Pwera lang kung talagang nakita mong sumusuray yan diyan, iano mo muna. Pero yung kahapon nangyari, ngayon at sinumbong sa barangay, hindi pwede 'yon. Wag kang pumayag. Tapos na nga yung sa barangay. Tapos na nga eh. Galing na sila. Nag-ayos na nga sila eh. Pumasok lang yung tanod. Yung tanod. Yung tanod. Under yun ng barangay captain. Oo. So, lupon tagapamilya. klaseng alam mo na. May kilala. May kilala. Siguro may konting puwersa. Para lumakas ang loob. So wala kang ano ron. Okay. Okay, from Julie of Marilao, Bulacan. Pwede ko po bang sampahan ng kasong physical injury yung teacher dahil sa pananakit sa anak ko? Ayon po sa anak ko at sa mga kaklase niya na nakasaksi sa pangyayari, hinampas po sa ulo ang anak ko na muntik nang nauntog sa table. Kung hindi lang naisangga ng anak ko ang kanyang kamay, tatama siya doon sa table, sa mesa. At kinurot sa braso na sa tindi ng pagkakurot, nagtamo ng sugat ang anak ko. First year high school po ang anak ko. Dahil sa pangyayaring ito, nagkatrauma na ang anak ko at ayaw na pumasok sa school. Nang pumunta ako sa school nila upang kausapin sana yung teacher, nakalib naman po siya. Violence against women and children din, bawsi din. Bawsi din yan. Bawsi yan. Pero unang reklamo niyan sa school. Sa school muna. Sa school Dapat muna. Administrative sa school. Ako yun ang aking parating pananaw dyan, na kapag nangyari sa eskwela, dapat bigyan ng pagkakataon Anong school? ang eskwelahan. Yun ang unang recourse. Yun ang unang recourse. Yun ang unang recourse. Oo, bago ano. Pero hindi maaalis yung kapag may nasaktan, at lalo na yung bata yun, estudyante. Talagang hindi mo maaalis na yung pananagutan ng eskwela. Kaya nararapat lang na sa kanila muna iparating, no? Lalo ito, yung kaninang may reenactment tayo, yun ay security guard. Yun ay school guard. Ito'y teacher. Siya mismo. Siya mismo ang muka ng eskwelahan. Teacher siya. No? Kaya yun ay mas matindi ang pananagot na eskwela dyan. Kaya napakarami napakarami mga pangyayari ngayon. Napakarami ng mga kaso na kung saan ang mga maestra, yung mga teacher, nakakarguhan. Ano nga ulit? Ang dapat gawin? Eskwela muna, ano? Eskwela muna. Papaalam mo sa principal. Ang gagawa ng aksyon ng eskwela dyan, imbestigahan nila, tawagin din kayo, cha-cha-cha-cha-cha. Kung ano man maging resulta, malalaman nyo kung dapat kang pumunta sa pulis o sa piskalya para idemanda ng physical injury. Pero bago mangyari yun, dapat magpa-medical ka muna. Dahil kung magaling niya, ano ebidensya mo? Walang makikita. Walang makikita. Medical talaga dapat. Medyo
Itong kakaiba sa kapanahon na natin, ano? Na Eh, kung ako saan tayo kami nun pinaluluhod pa sa munggo. Oo, sa munggo. Pinadidipang may libro. Pagka nung grade 5 ako, naku, lahat kami nakatindig na ganyan. Nandito ang blackboard. Pag hindi ka ampas yung ulo mo sa blackboard. Oo. Mahina lang, no? Pero, Oo. Pero ibig ko nga sabihin... kaya tayo mas disiplinado, eh. Oo. Ngayon, hindi mo pwedeng gawin gano'n. Isusumbong hindi ka po agad. pwede. Oh, yes. Yung iba nga, sobra pa pagkakasumbong. okay. Kawawa rin naman. Okay. Kung mayroon kayong nais na itanong sa amin, maaari kayong mag-email sa ating email address na untv.lowprofile@yahoo.com at mag-post din ng inyong mga mensahe sa aming Facebook account na makikita nyo sa inyong mga screen. Maaari nyo rin mapanood ang ating mga past episodes sa ating website sa www.untvweb.com. Marami pa tayong pag-uusapan, kaya dyan lang kayo at magpabalik pa rin ang Low Profile. At nagbabalik pa rin po ang Low Profile, ano? At kasama pa rin natin ang ating magagaling na abogado upang maglingkod sa inyo. At Gaya ng napag-usapan natin kanina, kahit empleyado na eskwelahan ang gwardiya na nanakit sa mga estudyante, sa batas natin hindi pwedeng basta idamay at kasuhan din ang school na yon sa ginawa ng gwardiya. kasi nga, meron tayong batas na tinatawag na respondeat superior. Iyan naman ang ipaliliwanag sa atin ni Attorney Agnes para sa ating Latin maxim. Ang ating Latin maxim ngayong hapon ay patungkol sa basihan ng liabilidad ng isang employer ng kumpanya sa kapabayaan ng kanyang empleyado. Ito ay ang respondeat superior. Let the principal answer. Ang kawikaang ito ay halaw sa legal na relasyon ng isang manggagawa at ng kanyang amo kaugnay ng kanyang trabaho. Kung ang kapabayaan ng isang empleyado ay may kaugnayan sa kanyang pagsasagawa ng kanyang mga obligasyon at tungkulin, ang kanyang kumpanya o amo ay mananagot din sa kapabayaang ito ayon sa kawikaang respondeat superior. Ang kadahilanan dito ay base sa teoryang ang kumpanya o ang amo ang may kontrol sa kilos nito at dahil dito ay inaako niya ang responsibilidad sa mga aksyon ng kanyang empleyado. Halimbawa, kung isang driver habang ito ay patungo sa pagdi-deliver ng mga produkto ng kanyang kumpanya ay mabilis sa kanyang pagmamaneho at bagamat naka-red light na ay tuloy-tuloy pa rin ang kanyang takbo at sa kasamaang palad ay nakabangga ng isang pedestrian, ang kumpanya ay may pananagutan sa nagawang kapabayaan ng kanyang empleyado. Karaniwan ring ginagamit ang doktrinang respondeat superior sa mga medical malpractice cases kung saan ang ospital ay kasama sa hinihinga ng danyos ng isang pasyente na sumailalim sa mali o hindi tamang paggamot ng isang doktor sa isang ospital. Sa respondeat superior, ang natatanging depensa ng kumpanya o amo sa doktrinang ito ay ang nagawang kapabayaan ng isang empleyado ay walang kaugnayan o higit kaya naman ay disakop ng kapangyarihang ibinigay sa kanya ng kumpanya sa kanyang pagsasakatuparan ng kanyang mga gawain. At yan po ang ating Latin maxim ngayong araw na to. Ako po si Attorney Agnes Rivera. Sana po ay may natutunan kayo sa aming naibahagi. Maraming salamat, Attorney Agnes, para sa ating Latin maxim. Ano ba ang tingin mo doon sa... Yan kanina yung pinag-uusapan natin, yung let the principal answer. Ano, ha? Kasi, subsidiary liability nga yung, hindi ba, no? Hindi, sino man ang tauhan. Isang kumpanya, yun, katulad dito, eskwela, abay, may pananagutan yun. Dapat kasi, alam mo na sinabi ng batas, dapat napili mo na mahusay yung mga tao at susunod sa mga regulasyon at hindi mo kakaperwisyo sa kapwa. Katulad dito, school, estudyante pinag-uusapan dito. Ngayon, pag nagkasala ang gwardiya, aakyat ka ngayon sa principal. Ang sinong principal? Ang eskwela. Eskwela. Kasi, pag hindi kayang panagutan tungkol sa danyos ng gwardiya, yung ano man magiging pina sa kanya, eskwela ang sasagot. Para din yung mga na-aksidenteng mga bus. Yung mga bus companies. Mga bus. Oo. May subsidiary liability, yung bus company. Hindi sila hiwalay. Hindi hiwalay. Hindi hiwalay. Bagamat ang eskwelahan dito, ika ngay may recourse doon sa security agency. Dahil ang primary responsibility
nandoon sa agency dahil ang talagang nag-empleyo doon sa gwardiya, ang security agency. Ang mangyayari doon, kung idinimanda sila ng subsidiary liability, may recourse. idinimanda rin niya. Cross-claim niya rin yun. Cross-claim niya rin yun. Cross-claim niya rin. Di ba? Oo. Kumbaga na siya dahil muna sa- kung wala ibabayad, siya muna mag-aabono. Ayan. Oo, Tsaka ganun nangyari nahahabulin sa yung panahon. gwardiya. Tama yun. Yun ang ating let the principal answer. Hindi po principal ng eskwela yun. Ibig sabihin siya yung ultimate na mananagot sa danyo. So, At saka ito kasi, itong ating naging sitwasyon ngayon, medyo hiwalay ng konti dahil sa kagaya noong bagaman nagtatrabaho sa eskwelahan, yung gwardiya, hindi siya empleyado nung eskwelahan. Yeah. At empleyado siya ng agency. Pinag-uusapan dun yung kanyang you are. duty. Yes. Ang duty niya, ang function niya is manilbihan sa eskwela. yeah. Alright. So, Attorney Nick. Alright. Hindi pa po tayo tapos. Magbabalik po ang Law Profile.